Sa panahong halos araw-araw tayong nakakarinig ng tensyon, banggaan at harassment sa West Philippine Sea, may isang bagong hakbang na tiyak na makakaapekto sa takbo ng geopolitika sa rehiyong ito. Ngayon, hindi na lang Pilipinas, Vietnam o iba pang claimant countries ang nagsasalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilang miyembro ng NATO o North Atlantic Treaty Organization ay nagdeklara na sila'y makikibahagi sa Freedom of Navigation Patrol sa South China Sea. Ito ay isang napakahalagang development dahil hindi lang ito tungkol sa simpleng pagpaparamdam ng presensya kundi isang pahayag ng intensyong protektahan ang mga internasyonal na karapatan at itaguyod ang batas sa pandaigdigang karagatan. Ang Freedom of Navigation Patrols ay isang hakbang kung saan ipinapakita ng isang bansa o grupo ng mga bansa ang kanilang karapatang malayang maglayag sa mga bahagi ng dagat na kinikilala ng international law bilang open sea o bahagi ng global commons. At sa kaso ng South China Sea, isang lugar na tinatahak ng halos 3 trilyong dolyar na kalakal bawat taon, malinaw kung gaano ito kahalaga, hindi lamang sa mga karatig bansa, gaya ng Pilipinas, kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa mga opisyal ng NATO, kahit hindi mismo buong alyansa ang magsasagawa ng patrols dahil may limitasyon ang mandato nito sa labas ng North Atlantic region. May mga miyembro silang kusa at voluntaryong kikilos. Kabilang sa mga ito ang France, United Kingdom, Germany, Canada at iba pa. May ilan na dati nang nagpapadala ng barko sa South China Sea bilang bahagi ng bilateral cooperation. Mas malinaw at organisado na ang layunin, suportahan ng international rule of law. Sa isang pahayag, iginiit ng France na ang kalayaan sa paglalayag ay pundasyon ng pandaigdigang kapayapaan. Ang UK naman, na dating nagpadala ng HMS Queen Elizabeth sa rehiyon, ay nagsabing nananatili silang committed sa Open Indo-Pacific. Habang ang Germany, na karaniwang tahimik pagdating sa military movement, ay nagsimulang magpakita ng barko sa Indo-Pacific noong 2021 at inaasahang mas magiging aktibo pa ngayon. Ano ang implikasyon nito sa Pilipinas? Para sa marami, ito ay dagdag suporta, isang pahiwatig na hindi nag-iisa ang bansa sa laban para sa karapatan sa dagat. Lalo na ngayong sunod-sunod ang insidente ng water cannon attacks, pagharang at pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, kabilang ang mga barko ng Philippine Coast Guard, BFAR, at maging ang mga civilian supply boats sa Ayungin Shoal. Ang mensahe ng mga NATO member states ay malinaw. Ang karagatan ay hindi pag-aari ng iisa at walang sino man ang may karapatang diktahan ang kilos ng iba sa isang lugar na kinikilala ng mundo bilang malayang dumaan. Pero may babala rin ang ilang eksperto. Ang partisipasyon ng mga bansang malayo sa rehiyon ay maaaring magpagalit sa China na matagal nang binibigyang kahulugan ang mga Freedom of Navigation Patrols bilang provocative. Ayon sa ilang analysts, ang Beijing ay maaaring tumugon sa pamamagitan ng mas agresibong kilos o kaya'y higit pang militarization ng mga artificial islands. Ngunit para sa mga bansang patuloy na nakakaranas ng panggigipit, tulad ng Pilipinas, ang ganitong hakbang ay hindi dapat katakutan. Bagkus, ito ay dapat tingnan bilang pagkakataon na mas mapatibay ang mga alyansa at mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ganitong klasing mga patrol, hindi armas ang pangunahing layunin, kundi presensya, simbolismo at paninindigan. Ito ay mensahe hindi lang para sa China, kundi para sa buong mundo, na ang karagatan ay daan ng koneksyon, hindi ng kontrol. Habang patuloy ang diplomatic efforts ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng mas maraming mata, barko at bandila na kumikilos para sa kapayapaan at legalidad ay malaking bagay. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang paglalayag ng mga NATO-aligned vessels sa South China Sea. Tahimik man ang kilos, malakas ang epekto. At sa bawat patak ng alon na nilalakbay nila, dala nila ang panawagan ng mundo. Igalang ang karapatan ng bawat bansa. Panatilihin ang kapayapaan. At higit sa lahat, pairalin ang batas, hindi lakas. Sa isang bansa kung saan ang katapatan at resulta ay hindi lamang inaasahan, kundi ipinag-uutos, isang mataas na opisyal ng militar ng North Korea ang naiulat na inaresto matapos ang umano'y kabiguan sa paglulunsad ng isang bagong warship, isang proyektong ipinagmamalaki sana ng rehimen ni Kim Jong-un bilang bahagi ng kanilang pinalalakas na naval force. Ayon sa ulat mula sa intelligence sources sa South Korea at kinumpirma rin ng ilang defense analysts sa labas ng bansa, ang opisyal
ay may direktang responsibilidad sa Military Naval Development Program ng North Korea. Sa plano, ang bagong barkong pandigma ay dapat sanay magpakita ng makabagong teknolohiya kabilang ang missile launching capability at electronic countermeasures. Ngunit imbes na matagumpay na demonstration, nauwi ito sa teknikal na pagkabigo. May ilang ulat na nagsasabing nagkaroon ng problema sa propulsion system ng barko, habang iba naman ang nagsasaad na hindi gumana ang ilan sa mga armament systems na ipinagmalaki sa internal briefing. Dahil dito, mistulang napahiya ang programang militar sa mismong paningin ng liderato, isang bagay na lubhang ikinakagalit ng rehimeng Kim. Ang mga pagkakamali sa militar ng North Korea, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pagpapakitang gilas ng kanilang kakayahan sa harap ng international community, ay bihirang pinapalampas. Kilala ang Pyongyang sa pagpapataw ng mabibigat na parusa sa mga opisyal na pumalpak, kahit pa ito'y dahil sa teknikal na error o hindi inaasahang komplikasyon. Sa mga nakaraang taon, may mga opisyal na sinibak, ibinilanggo o pinatawan ng kaparusang kamatayan dahil sa incompetence o betrayal. Ang inarestong opisyal ay nananatiling hindi pinapangalanan sa ngayon, ngunit ayon sa mga analysts, siya ay kabilang sa top-level command ng Naval Engineering Unit ng North Korea. May posibilidad na isinailalim na siya sa internal investigation ng Organization and Guidance Department, isang kilalang ahensya sa ilalim ng ruling Workers' Party na siyang gumagawa ng mga desisyon sa disiplina at parusa sa mga kadre ng gobyerno. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang isolated technical failure. Sa mata ng rehimen, ito ay sampal sa imahe ng kanilang kakayahang militar, lalo na sa panahong pinapalakas nila ang propaganda tungkol sa pagiging handa laban sa anumang banta, mapa-Amerika, Japan o South Korea man. Mahalagang konteksto rin ang kasalukuyang klima ng tensyon sa rehiyon. Nitong mga nakaraang buwan, muling pinaiting ng North Korea ang kanilang missile testing, kabilang na ang mga balistikong missile na may kakayahang tumama sa malalayong target. Kasama rito ang pagtaas ng presensya ng US at South Korean military sa paligid ng Korean Peninsula na ayon sa Pyongyang ay provokasyon laban sa kanilang soberanya. Kaya ang ganitong kabiguan sa teknolohiya, lalo pat inilaan ito sa pagpapakitang gilas, ay nagiging napakalaking dagok sa propaganda machine ng gobyerno. Sa loob ng bansa, inaasahan ng publiko ang sunod-sunod na tagumpay at hindi pinapayagang lumabas ang balitang may pagkukulang ang militar. Ayon sa mga tagamasid, maaaring gamitin ng North Korea ang insidenteng ito bilang internal purge o paglilinis ng mga opisyal na hindi epektibo. Mula pa noong 2011 nang umupo si Kim Jong-un sa kapangyarihan, ilang opisyal na rin ang misteryosong nawala o naaresto. Ilan sa kanila ay may kaugnayan sa military defense development. Sa kabila ng mahigpit na kontrol ng rehimen sa media, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng impormasyon sa labas ng bansa sa pamamagitan ng mga satellite images, border informants, at intelligence sharing sa pagitan ng US, South Korea at Japan. Para sa international community, ang ganitong insidente ay nagbibigay sulyap sa tunay na kalagayan ng North Korea, isang bansang maaaring mukhang matatag sa labas. Pero sa loob ay may tensyon, pressure at takot. Takot na mabigo, takot na mapahiya, at takot na hindi maabot ang mataas na pamantayang itinakda ng isang authoritarian leader. Sa ngayon, wala pang pahayag ang gobyerno ng North Korea ukol sa nangyari. Ngunit sa loob ng isang sistemang hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon, ang kapalaran ng naturang opisyal ay tila hindi na magiging magaan. Mainit-init na balita ngayong linggo. Sa darating na kamandag 2025, muling gagamitin ng Estados Unidos ang kanilang Advanced Missile System na tinatawag na NMESIS. At tulad ng dati, sa lupa ng Pilipinas ito isasagawa. Para sa ilan, isa lang itong bahagi ng regular na joint military exercise. Pero kung titingnan nating mabuti, malaki ang implikasyon nito, hindi lang sa larangan ng depensa, kundi sa mas malawak na isyu ng soberanya, seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang NMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang makabagong missile platform. Ground-based ito pero kayang tumarget at sumira ng barko mula sa napakalayong distansya. Pinapatakbo ito ng AI at ginagamit ang unmanned vehicles bilang launcher platform. Sa madaling sabi, matalino, mabilis at matindi ang firepower. Hindi ito ordinaryong gamit sa training. Ito ay sandatang panggiyera. Ngayong taon, sa ilalim ng Kamandag 2025,
Isa ito sa mga tampok na teknolohiyang isasama sa mga pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon sa ulat, layunin nitong palakasin ang kakayahan ng ating mga tropa sa interoperability o ang kakayahang magsanib puwersa sa aktwal na operasyon kasama ang mga kaalyado. Kung sa papel titingnan, maganda ang layunin. Palakasin ang ating militar, sanayin ang ating mga sundalo sa makabagong kagamitan, at ihanda sila sa mga posibleng banta. Lalo na't sa kasalukuyan, patuloy ang panggigipit sa atin sa West Philippine Sea. Pero tanungin natin, hanggang saan ang tunay na benepisyo nito sa atin? At hanggang kailan tayo magiging entablado ng paghaharap ng mga makapangyarihang bansa? Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na ginagamit ang NMESIS sa Pilipinas. Ginamit na rin ito noong mga nakaraang taon sa ilalim ng parehong exercise. Ngunit ngayong lalo pang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, lalong nagiging simboliko ang paggamit ng ganitong klase ng sandata sa ating teritoryo. Hindi ba't sa bawat pagsasanay, sa bawat enhanced defense cooperation, unti-unti na tayong nagiging bahagi ng mas malawak na alitan, isang tunggalian na maaaring hindi natin sinimulan, pero tayo ang pinakaunang mapapagitnaan kung sakaling sumiklab? Tama, hindi natin itinatanggi ang halaga ng mga kaalyado. Sa panahong limitado ang ating sariling kakayahan, kailangang umasa tayo sa mas malalaking puwersa para sa suporta. At kung ang layunin ng mga ganitong exercise ay itaas ang kapasidad ng ating militar, dapat natin itong buksan sa diskurso. Pero ang tanong, pantay ba ang ugnayang ito? Tayo ba ang tunay na benepisyaryo o nagsisilbi lang tayong host nation na naglalagay ng sarili sa panganib, kapalit ng kaunting training, konting tulong, at minsan ay pangakong infrastructure na hindi rin naman malinaw kung kailan matatapos? Habang pinag-uusapan ng NMESIS, magandang balikan. Ilang beses na tayong naging saksi sa mga joint exercises na naglalayong protektahan tayo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin naibabalik ang kontrol sa mga pinag-aagawang isla. Hindi pa rin natitigil ang pagpasok ng foreign vessels sa ating karagatan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro na kung dumating ang aktwal na tensyon, tayo ay tunay na poprotektahan o gagamitin lang bilang estratehikong lokasyon. Paano ang transparency? Na ipapaliwanag ba sa publiko kung ano ang nilalaman ng mga kasunduan? May konsultasyon ba sa mga lokal na komunidad kung saan isasagawa ang mga drills? May monitoring ba ng epekto nito sa kalikasan, sa seguridad at sa lokal na ekonomiya? Kaya habang pinupuri ng iba ang pagbabalik ng NMESIS sa Kamandag 2025 bilang simbolo ng matatag na alyansa, para sa iba naman, isa itong babala na baka tayo ay papalapit sa panganib na hindi natin kayang paghandaan. Kaya't habang tuloy ang Kamandag 2025, sana tuloy din ang pagiging mapanuri ng bawat isa. Hindi sapat ang manood, hindi sapat ang magbasa. Kailangan tayong magtanong, magsalita at manindigan. Sa isang makasaysayang twist sa politika ng Pilipinas, isang dating pangulo ng bansa ang muling babalik sa lokal na pamahalaan, hindi bilang tagapayo o simbolikong leader, kundi bilang aktwal na halal na opisyal. Si Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, ay muling nanalo bilang mayor-elect ng Davao City, ang lungsod na siyang naging pundasyon ng kanyang matagal na karera sa serbisyo publiko. Ngunit hindi gaya ng mga nakaraang termino, ang pagbabalik ni Duterte ay may kaakibat na mabigat na tanong. Paano isasagawa ang kanyang panunumpa bilang alkalde kung siya ay iniimbestigahan ng International Criminal Court, ICC? Isa itong pambihirang sitwasyon, isang dating pinuno ng Estado, ngayon ay lokal na halal na opisyal. At sa gitna ng lahat, ay may kasalukuyang kinahaharap na investigasyon mula sa isang pandaigdigang hukuman. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, DILG, handa silang makipag-ugnayan sa ICC kung kinakailangan upang matiyak ang legalidad at maayos na pag-upo ni Duterte sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, isinasailalim na nila sa legal review ang lahat ng aspekto ng sitwasyon. Kabilang ang mga posibilidad kung sakaling magkaroon ng hadlang mula sa international legal institutions. Matatandaang si Duterte ay dating alkalde ng Davao sa loob ng mahigit 2 dekada bago siya tumakbo at nanalo bilang Pangulo noong 2016. Sa kanyang pamumuno, naging kilala siya sa masidhing kampanya laban sa ilegal na droga, isang pulisiya
na umani ng papuri mula sa ilan, ngunit mabigat na batikos at pagsisiyasat mula sa mga grupo ng karapatang pantao sa loob at labas ng bansa. Ito rin ang ugat ng kasalukuyang investigasyon ng ICC kung saan tinitingnan ang posibilidad ng crimes against humanity kaugnay ng libo-libong mga kaso ng extrajudicial killings. Bagamat bumitaw ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, iginiit ng ICC na mayroon silang jurisdiksyon sa mga kasong nangyari habang kasapi pa ang Pilipinas sa kanilang kasunduan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na official warrant o order ang ICC laban kay Duterte at ayon sa DILG, wala ring natatanggap na direktang hadlang upang maantala ang kanyang panunumpa. Ngunit kahit pa wala pang formal na aksyon, ang senaryo ay nagbubukas ng tanong tungkol sa ugnayan ng lokal na soberanya at ng international accountability, isang komplikadong usapin na bihirang hinarap ng mga opisyal ng bansa. Sa kampo naman ni Duterte, tahimik pa rin ang lahat. Wala pang opisyal na pahayag kung paano nila pinaplano ang panunumpa o kung sila ba ay may legal na tugon sa isinasagawang investigasyon. Gayunpaman, malinaw na ang kanyang panalo ay patunay na nananatili ang suporta sa kanya sa Davao City na itinuturing niyang comfort zone at personal na baluarte. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang pagbabalik niya ay simbolo ng katatagan, karanasan at kakayahan. Ngunit para sa mga taga-Masid at kritiko, ito ay isang pagsubok sa kung paano tatalima ang bansa sa mga internasyonal na obligasyon habang pinangangalagaan ang demokratikong proseso sa lokal na antas. Habang wala pang petsang tiyak para sa kanyang panunumpa, ang issue ay patuloy na sinusubaybayan ng lokal at internasyonal na media. Hindi ito pangkaraniwang political transition, ito ay isang tagpo kung saan nagsasalubong ang lokal na boto, internasyonal na batas, at reputasyon ng isang kontrobersyal na leader. Sa mga susunod na linggo, inaasahang lalabas ang mas malinaw na direksyon mula sa pamahalaan kung paano lulusutan ang legal at diplomatic na aspekto ng panunumpa. At sa kabila ng mga komplikasyon, nananatiling mahalagang tanong sa mata ng publiko. Maaari bang sabay na igalang ang boto ng mamamayan at ang pananagutan sa batas ng mundo? Isang pambihirang eksena ang bumulaga sa atin ngayong linggo. Sa isang bahagi ng dagat na kadalasang laman ng mga ulat ukol sa tensyon, military build-up at paglabag sa karapatan sa soberanya, isang bagong himig ang bumalot sa hangin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang isang live concert sa gitna mismo ng West Philippine Sea. Isang entabladong lumulutang sa dagat, nakapalibot ang mga sundalo at artistang Pilipino at sa himig ng gitara, sa tinig ng mga umaawit, isinabuhay nila ang mensahe. Ito ay atin at hindi kami tatahimik. Mula sa aerial shots na kinunan ng drone hanggang sa live stream na pinanood ng libu-libong Pilipino sa social media, ang tanong ng marami ay pareho. Concert? Sa gitna ng karagatan? Bakit? At ang sagot? Hindi ito basta aliw. Hindi ito simpleng tugtugan. Isa itong pahayag ng paninindigan. Sa isang lugar na inaangkin ng iba, isang lugar na tila pilit inaagaw sa ating pagkakakilanlan, inilatag ng ating mga kapwa Pilipino ang sining bilang simbolo ng buhay na ang West Philippine Sea ay hindi lang isyu ng politika, hindi lang hangganan sa mapa. Ito ay tahanan, bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating kasaysayan. Ayon sa mga organizer ng kaganapan, layunin nilang iparating na hindi lang sa diplomatic channels ipinaglalaban ang karapatan, hindi lang sa barkong pandigma o papel na dokumento. Maging sa sining, sa musika, sa pagkakaisa, maaaring ipadama sa buong mundo na ang Pilipinas ay buhay, may boses, at may damdaming hindi matatahimik. Isa sa mga highlight ng concert ang awiting isinulat para sa okasyon. Isang makabagong folk rock anthem na tumatalakay sa kasaysayan ng mga mangingisdang Pilipino, mga sundalong nagbabantay sa dagat, at mga batang nangangarap ng kapayapaan. May spoken word performance ring isinagawa na isinulat mismo ng isang batang Makata mula sa Palawan at binigkas habang nakaharap sa karagatan. Iyon ay sandali ng katahimikan at sabay-sabay na pagsigaw ng pag-aangkin. Ngunit syempre, hindi lahat ay sang-ayon. May mga nagsasabing sayang ang pondo na hindi raw ito ang tamang paraan para ipakita ang paninindigan. May nagsasabing mas kailangan natin ng barko, radar o armas, hindi ng concert. At may ilang nagsabing ito'y drama lamang. Pero tanungin natin, kailan pa naging masama ang pagpapahayag? Kailan pa naging mahina ang sining bilang simbolo ng pagkakaisa? Sa kasaysayan,
Ilang beses na ba tayong nakabawi at lumaban gamit ang tinig, gamit ang panulat, gamit ang sining? Mula sa panahon ng Katipunan hanggang sa makabagong laban sa disinformasyon, napatunayan nating ang kultura ay hindi lamang aliwan. Ito ay anyong pampulitika, isang uri ng paglaban. Hindi ito simpleng concert, isa itong mensahe. Hindi kami invisible, hindi kami tahimik, naririto kami. Sa katunayan, mas malakas ang dating nito kung iisipin mong habang may mga barko ng ibang bansa na nananatiling nakaambang pumasok sa ating karagatan, naroroon din ang Pilipino. Hindi para makipagyera, kundi para magsabi, sa paraang makatao, kami naririto. Hindi kayo maaaring pumasok ng walang paninindigan mula sa amin. Pero dapat din nating tanungin ang ating mga leader, ano ang kasunod nito habang ang ganitong mga aktibidad ay nagpapataas ng kamalayan? Sapat ba ito? May konkretong hakbang ba ang gobyerno upang gawing mas protektado ang ating mga mangingisda? Nabibigyan ba sila ng sapat na suporta sa araw-araw nilang pakikibaka habang ang mas malalaking barko ay tila lumalapit ng lumalapit? Ang concert ay isang malakas na simbolo, ngunit dapat itong sabayan ng mas masinsinang aksyon mula sa pamahalaan, mula sa lokal na liderato at mula sa ating lahat. Kailangan nating iangat, hindi lang ang bandera, kundi pati ang antas ng diskurso, ang respeto sa karapatan at ang aktwal na pagkilos para sa pangmatagalang solusyon. Kaya sa huli, hindi natin dapat maliitin ang ganitong mga hakbang. Dahil kung sa isang araw, sa gitna ng alon, may mga kabataang tumindig, umawit at nagsabing, atin ito, baka bukas, mas marami pa ang maniwalang may saysay pa rin ang paninindigan, na may puwang ang sining sa usaping pambansa, at na sa bawat himig may kaakibat na tapang. Sa kabila ng mga naglalakihang alon sa West Philippine Sea, sa isang bahagi ng dagat na matagal nang pinagtatalunan ng iba't ibang bansa, may mga Pilipino na tahimik ngunit matapang na lumalaban para sa ating karapatan. Hindi mga sundalo o opisyal, kundi mga sibilyan, mga karaniwang mamamayan na nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Isa na rito ang Ating Ito Coalition, isang grupo ng mga Pilipino na nagpasya na ipakita ang ating presensya sa ating teritoryo sa paraang mapayapa, sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat na likas nating pag-aari. Ngunit sa kanilang paglalakbay, hindi nag-iisa ang kanilang mga bangka. 2 barko ng China Coast Guard ang sumusunod sa kanila, hindi naman sa mapangahas na paraan, ngunit sapat upang iparamdam na may nagmamasid, may nagbabantay at may gustong ipakita ang kanilang impluensya. Para sa mga miyembro ng Ating Ito Coalition at sa maraming Pilipino, ito ay isang malinaw na paalala ng mga hamon at panganib na patuloy nating kinahaharap sa pagtatanggol sa ating soberanya. Ang West Philippine Sea ay hindi lang isang bahagi ng karagatan na nasa mapa. Ito ay tahanan ng maraming Pilipino, mga mangingisdang umaasa dito para sa kanilang ikinabubuhay, mga komunidad na nakapaligid dito at isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at dangal ng ating bansa. Kaya naman, ang bawat kilos, bawat insidente, at bawat tensyon na nararanasan dito ay hindi biro. Hindi rin matatawaran ang tapang at malasakit ng Atin Ito Coalition. Sila ay mga ordinaryong Pilipino na naglakas loob na ipaglaban ang ating karapatan sa paraang mapayapa, isang misyon na puno ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa gitna ng tensyon, ipinakita nila na ang pag-asa sa kapayapaan ay buhay pa rin at na ang laban para sa soberanya ay hindi lamang para sa mga militar o opisyal, kundi para sa lahat ng Pilipino. Subalit, ang presensya ng China Coast Guard ay nagdudulot ng malalim na pangamba. Sa kabila ng walang direktang agresyon na nangyari sa pagkakataong ito, hindi natin maikakaila na ang mga ganitong kilos ay isang uri ng pananakot. Ang pagtaas ng presensya ng mga barkong banyaga sa ating karagatan ay nagdudulot ng tensyon, takot at kawalang katiyakan sa puso ng maraming Pilipino. Ito ang hamon na dapat paghandaan ng ating pamahalaan. Ang simpleng pag-asa at pananalita ay hindi sapat. Kailangan ng konkretong hakbang upang matiyak na ang mga susunod na araw ay hindi mauuwi sa kaguluhan o mas malaking problema. Dapat nating palakasin ang ating depensa, pagbutihin ang ugnayang diplomatiko at palawakin ang kooperasyon sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng mga civil missions tulad ng Atin Ito Coalition. Sa panahon kung saan ang bawat hakbang ng gobyerno ay binabantayan, ang mga ganitong grupo
ay nagpapakita ng tapang at malasakit na nagmumula sa puso ng mga ordinaryong Pilipino. Sila ay nagpapaalala sa atin na ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan kundi isang kolektibong laban. Sa kabilang banda, ang ganitong mga civil missions ay nagsisilbing paalala na ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lamang tungkulin ng mga sundalo o ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Ang mga ordinaryong mamamayan tulad ng Atin Ito Coalition ay nagsisilbing boses ng bayan at ng mga hindi naririnig na sektor na nagmamahal sa ating bansa. Mahalaga ring maunawaan ng publiko ang lalim ng isyu. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang pulang bahagi sa mapa. Ito ay buhay, kultura, kasaysayan at kabuhayan. Sa bawat galaw sa dagat na ito, may epekto ito sa bawat Pilipino, sa bawat pamilya na umaasa sa dagat para sa pagkain, sa hanap buhay at sa kanilang kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay may malalim na kahulugan para sa bawat Pilipino. Hindi lang ito bahagi ng mapa, kundi buhay, ang buhay ng mga pamilya, ang buhay ng kabuhayan, ang buhay ng dangal. At kaya, ang bawat pangyayari dito ay may malalim na epekto sa ating lahat. Habang patuloy ang mga ganitong insidente, isang paalala ito sa atin na ang pagmamahal sa bayan ay kailangang ipakita sa gawa, sa paninindigan at sa pagkakaisa. Hindi tayo basta-basta susuko. Sa kabila ng mga pagsubok, may liwanag pa rin na nagmumula sa tapang ng mga Pilipino. Alam nating lahat na ang EDSA ay hindi lang simpleng kalsada dito sa Metro Manila. Ito ay ang ugat ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. Araw-araw, dito dumadaan ang mga nagmamadaling manggagawa, estudyante, mga nagdadala ng pangarap at mga ordinaryong tao na nagsusumikap lang mabuhay. Pero, para sa marami sa atin, ang EDSA ay simbolo rin ng walang katapusang trapiko, pagod at oras na nasasayang. Ngayong Hunyo 13, may malaking balitang darating para sa mga gumagamit ng EDSA. Sinisimulan na ang malawakang EDSA Rebuild Project, isang proyekto na matagal nang hinihintay ng marami para ayusin ang mga sirang bahagi ng kalsada. Makikita natin ang mga manggagawa makakabuo ng mga bagong konkretong bahagi at inaasahang mababawasan ang mga lubak na palaging nagpapabagal sa biyahe natin. Pero tulad ng anumang pagbabago, may kasabay itong paghihirap at sakripisyo. Kasabay ng construction, ipatutupad ang odd-even scheme kung saan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa odd number ay hindi makakapasok sa EDSA sa ilang araw at ganun din sa mga may even number. Layunin nito na bawasan ang dami ng sasakyan na dumaraan sa EDSA para makaiwas sa mas matinding trapiko habang ginuguhit muli ang pundasyon ng kalsada. Kung iisipin, para itong isang malaking eksperimento sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa mga may sariling sasakyan, magandang ideya ito para hindi puro siksikan ang daan. Pero para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga manggagawang umaasa sa kanilang kotse para makapasok sa trabaho, mga magulang na may responsibilidad na magsundo at maghatid ng mga anak, at sa mga tao na walang alternatibong transportasyon, ito ay isang malaking hamon. Paano kaya makakayanan ng mga frontliners na may night shifts na umiikot ang oras ng trabaho? Paano ang mga solo parents na walang ibang makasalalay sa pagdadala sa kanilang mga anak? At paano ang mga manggagawa na kailangang umasa sa pampublikong transportasyon na sa ngayon ay kulang na, siksikan pa, at minsan ay delikado? Hindi rin natin pwedeng baliwalain na may posibilidad na tumaas ang pamasahe o maging mas mahal ang mga pasahe sa mga ride-hailing apps dahil sa limitasyon ng mga sasakyang pinapayagang bumiyahe. At sino naman ang tiyak na mahihirapan? Siyempre, ang mga ordinaryong Pilipino na halos araw-araw nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang pagbiyahe. Ngunit, kailangan din nating tanggapin na ang EDSA ay matagal nang naghihintay ng ganitong rehabilitasyon. Hindi biro ang trabaho, ito ay isang malawakang pag-aayos na maaring makabuti sa lahat sa hinaharap. Kung magtatagumpay ang proyekto, makakatulong ito sa mas mabilis na biyahe, mas ligtas na kalsada at mas maayos na daloy ng trapiko sa susunod na mga taon. Kaya ang pinakamahalaga, ang gobyerno at mga kinauukulan ay dapat magplano ng maayos para hindi maging dagdag na pasanin sa mga mamamayan ang pag-aayos na ito. Kailangan ng mas maraming dagdag na pampublikong sasakyan upang masuportahan ang mga araw na may odd-even scheme. Malawakang impormasyon at real-time traffic updates
para maging handa ang mga tao sa mga pagbabago, mga alternatibong ruta at exemptions para sa mga may emergency o espesyal na pangangailangan. At higit sa lahat, transparent at malapit na komunikasyon sa publiko para hindi sila mabigla o mawalan ng pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa kalsada o trapiko. Ito ay tungkol sa mga buhay na apektado, ang mga ina na nagmamadaling umuwi, ang mga estudyanteng kailangan makarating ng maaga sa klase, ang mga manggagawang nagsisikap para sa pamilya, at lahat ng Pilipino na araw-araw ay nakikipagsapalaran sa gitna ng mga hamon sa lungsod. Ang EDSA Rebuild ay parang operasyon sa puso ng Metro Manila. Kung gagawin ito ng maayos, makakaahon tayo sa trapikong nagpapahirap sa bawat isa. Pero kung hindi, maaaring maging dahilan pa ito ng mas malaking problema. Kaya sana, sa kabila ng mga ingay ng konstruksyon, sa kabila ng paghihigpit sa mga sasakyan, ay may pag-unawa tayo na ang pagbabago ay may kaakibat na sakripisyo. At higit sa lahat, ang mga leader natin ay tunay na nakikinig at gumagawa ng hakbang para protektahan hindi lang ang kalsada kundi ang mga tao. Magandang araw po sa ating lahat. Sa panahong napakarami na ng iniintinding problema ng karaniwang Pilipino, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at ang patuloy na pagbangon mula sa pandemya, narito na naman ang isa na namang hamon para sa ilan nating kababayan, ang nakaambang demolisyon sa ilang bahagi ng Tondo, Maynila. Para sa mga hindi pamilyar, ang Tondo ay hindi lamang isa sa pinakamatandang lugar sa Maynila. Isa rin ito sa pinakamakukulay. Mula sa makipot na eskinita hanggang sa mga lumang bahay na nagsisiksikan, dito matatagpuan ang mga kwento ng tunay na buhay Maynilenyo, mga manggagawa, manininda, tricycle driver at mga pamilyang ang tanging pangarap ay makaraos sa araw-araw. Kaya't nang mabalita ang planong demolisyon, hindi sorpresa ang mga reaksyon, takot, galit at kawalang kasiguraduhan. Kasi ang tanong agad ng mga residente, saan kami pupunta? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, hindi raw ito basta-bastang pagbuwag. Bahagi raw ito ng mas malawak na plano para sa urban renewal. Ang layuning iangat ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod, ayusin ang infrastruktura at bigyang daan ang mga proyektong makatutulong sa mas marami. At sa isang banda, may katuturan ito. Totoo, kailangan natin ng maayos na mga daan, maaliwalas na mga komunidad at maunlad na mga pasilidad. Pero nararapat lang din na itanong, para kanino ang pag-unlad na ito? At ano ang kapalit nito sa mga taong matagal nang naninirahan sa lugar na gigibain? Tiniyak ni Mayor, pangalan ng Mayor, na tutulungan ang mga maaapektuhan. May nakahandang relocation sites daw, may ayuda, may pag-alalay, at kung totoo ang mga ito, isang malaking hakbang ito patungo sa makataong pag-unlad. Pero sana hindi ito manatili sa salita dahil ilang ulit na rin tayong nakarinig ng mga pangakong walang maiiwang pamilya. Ngunit ilang ulit na rin tayong nasaksihan ang mga relokasyon na kulang sa pasilidad, malayo sa trabaho, walang malinaw na kabuhayan at walang konkretong suporta. Hindi biro ang ilipat ang isang pamilya mula sa lugar kung saan sila kumikita, kung saan may malapit na paaralan ang mga anak nila, kung saan nakasanayan na nila ang komunidad. Kahit pa may bagong bahay, kung ang kapalit naman ay pagkakawatak-watak ng kabuhayan, mas magiging mahirap pa ang sitwasyon. Kaya sana, kung talagang may planong tumulong, gawin itong maayos. Isama sa plano ang mga mismong residente. Pakinggan ang kanilang hinaing. Alamin kung ano ang kailangan nila, hindi lang kung ano ang maganda sa paningin ng mga arkitekto o developer. Hindi natin sinasabing tutulan ang lahat ng proyekto, pero dapat siguraduhin na ang pag-unlad ng lungsod ay sabay na pag-unlad ng mga tao, na walang naiiwan, na walang napapabayaan, na walang pinapalayas, nang walang malinaw na alternatibo. Ang mga mahihirap nating kababayan ay hindi sagabal sa pag-unlad. Sila ang pundasyon nito. Sila ang gumagawa, nagtatrabaho, naglilinis, nagtuturo, at naglilingkod sa syudad. Kung sila ang unang nawawala sa pangalan ng kaunlaran, mali ang direksyong tinatahak natin. Ang demolisyon ay hindi lang pagbuwag ng bahay. Isa itong pagyanig sa buhay ng isang pamilya. At kung hindi ito gagawin ng maayos, maari itong maging simula ng matagal na pagdurusa. Sana rin tayong mga mamamayan ay patuloy na maging mapagmatsyag. Bantayan natin ang mga pangako. Pakinggan natin ang mga boses ng mga ina, ama at mga batang apektado. Dahil sila ang tunay na boses ng lungsod. Sila ang dapat nating unahin. Hindi ang interes ng iilang may pera, kapangyarihan,
o koneksyon. Sa huli, dapat nating tandaan, ang tunay na sukatan ng progreso ay hindi lang kung ilang gusali ang naitayo, kundi kung gaano karaming pamilya ang nailigtas sa kahirapan at kung paano natin pinahalagahan ang bawat Pilipino sa likod ng mga numero. Naniniwala akong hindi kailanman magiging tunay na pag-unlad ang isang syudad kung ang pinakamaralita nitong residente ay siyang unang isinasantabi. Naglabas ng matinding pahayag si Senator Bong Revilla kamakailan kaugnay sa mga maling impormasyon na kumakalat online na di umano'y nagpapahiya at naninira sa kanyang pagkatao. Ayon sa senador, balak niyang magsampa ng kasong cyber libel laban sa mga taong nasa likod ng mga mapanirang post na aniyay walang basehan at nilalayong siraan siya sa mata ng publiko. Sinabi ni Revilla na matagal na niyang pinagtitiyagaan ang mga batikos pero dumating na raw sa punto na hindi na ito basta puna kundi lantaran ng kasinungalingan. Hindi ako perpekto pero hindi ko rin kayang palampasin ang ganitong klaseng paninira lalo na kung apektado na pati pamilya ko, pahayag ng senador. Ayon sa kanya, may mga kumakalat umanong edited na larawan at peking balita na sinasabing may kinalaman siya sa ilang issue na wala naman siyang direktang kaugnayan. Ang mas mabigat pa rito, may mga taong tila organisado sa pagpapakalat ng ganitong content. Mga anonymous account na hindi madaling matukoy kung sino talaga, kaya't kumikilos na ang kanyang legal team upang tukuyin ang pinagmulan ng mga maling impormasyon. Kabilang sa mga hakbang nila ang pangangalap ng ebidensya, pakikipag-ugnayan sa mga eksperto sa digital forensics at posibleng koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng NBI Cybercrime Division. Ayon pa sa senador, hindi ito para manakot kundi para ipakita na may pananagutan sa bawat ginagawa online. Dagdag pa ni Revilla, nauunawaan niya ang kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin sa social media, pero may linya ang pagkikritisismo at kapag nilampasan na ito ng paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan, dapat na itong itama sa legal na paraan. Hindi ito tungkol sa pagiging balat sibuyas. Ang punto rito ay responsibilidad. Kapag nagpakalat ka ng maling impormasyon, may epekto yan, may masasaktan, at may batas tayong sinusunod, anya. Sa huli, nanawagan siya sa publiko na maging mas maingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Huwag agad maniwala sa lahat ng nababasa o napapanood online at tiyaking mula ito sa mapagkakatiwalaang source. Lahat tayo may papel na ginagampanan para mapanatili ang katotohanan, lalo na sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang kasinungalingan, paalala ni Revilla.